Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We continue on the vision of Saint Faustina on the 23rd of March 1937. There, entry number 1047. Then suddenly I saw on our altar the living Lord Jesus, just as he is depicted in the image. Yet I felt that the sisters and all the people did not see the Lord Jesus as I saw him. Jesus looked with great kindness and joy at the Holy Father, at certain priests, at the entire clergy, at the people, and at our congregation. Pagkatapos ay bigla ko nakita sa aming altar ang buhay na Panginoong Yesus, tulad ng larawan niya sa imahe. Ngunit nadama ko na hindi nakita ng mga sisters at ng lahat ng mga tao ang Panginoong Yesus tulad ng pagkakakita ko sa Kanya. Si Jesus ay tumingin ng may malaking kabutihan at kagalakan sa Santo Papa, sa ilang mga pari, sa buong kabayan, sa mga tao at sa aming kongregasyon. Okay, pagpapatuloy ng vision ni Faustina noong panahon yan, noong Marso 1937. Nakita doon yung event that would take place after 62 years. And this event was her canonization and the establishment of the Divine Mercy Feast Day. So halimbawa, ikaw ay dumating yung araw na pinakahihintay mo. Halimbawa, wedding mo, kasal mo. Or halimbawa, yung graduation mo. Pagkatapos ng yung mga paghihirap, pagpupunyagi, andun ka na, doon na sa rurok or climax. So, ganito yung sa Panginoong Hesus. Punong-puno siya, punong-puno siya ng saya, ng galak. Kung kaya, wala siyang magawa, kundi basbasan lahat ng tao na nandun. So, ito yung katuparan ng aking pangarap. Ibibigay ko sa inyo ang lahat naman ng aking kayang ibigay. And so everyone who was there during the feast day of the first feast day of the Divine Mercy, and everyone who attended the canonization of Saint Faustina Kowalska received the grace coming from the Lord Jesus. So kahapon, yung nakita ni Faustina, yung red and pale rays, binabalot yung mga tao, striking every person in that event. So ito naman, wala siya halos pinag-iba kasi ang nakita dito ay yung Panginoong Jesus. So kahapon wala yung image mismo ni Jesus, yung kanyang red and pale rays lamang. Pero ngayon, nakita ni Faustina ang Panginoong Jesus. And gazing, no? So imagine nyo yung Divine Mercy kung ang hawak niyong imahe ay yung Kazimierowski image. The Divine Mercy is looking down. Medyo mataas yung kanyang yung kanyang posisyon sa atin kaysa sa atin. And Jesus was looking down. Doon naman sa ibang image ng Divine Mercy, diretso ang kanyang tingin. So para magkaka-level lang tayo at si Jesus, no? Nagdiriwang tayo at nakikita tayo ni Jesus at high level. So that gaze of Jesus, it is also the same as the gaze of Jesus when he was on the cross. No? Nung siya ay nakabayubay sa krus, ganun din yung tingin niya. Awang-awa siya sa atin. No? Bakit siya naaawa? Eh kasi nga, hindi alam ng tao kung siya sa patungo. Kung saan siya dinadala ng kanyang mga kahumalingan, no? Kalayawan. Just like the California fire.
Nagsasaya sila, they were having a good life, comfortable life. They would never thought, they would never really, they would have not thought that that is possible, yung sunog na yun na napagkalaki, burning their homes, burning their properties. And so, sa isang iglap, lahat ng kanilang mga pinaghirapan, wala. Sino ba mag-aakala, no? Hindi nila inakala yun that that is possible. Maaring posible pa na naiisip nila yung kanilang sariling tahanan, but burning the house, and masay na, kumbaga yung lahatan. Hindi nila naisip yun. And Jesus was looking at our brothers and sisters in California when their homes were being consumed by fire. Nakatingin ang ating Panginoong Hesus sa kanila. Nalulungkot marahil, no? Kasi nga, hindi alam ng mga taong ito na aabot sa ganun eh. Yung kanilang, yun bang kalayawan? They spent their lives running after money. They spent their lives living only for themselves. Hindi nila naisip ang kapwa nila. Hindi nila naisip na these things are temporary. No? Hindi nila maiisip na sa, ano kasi sila eh, nasa height sila ng pagsasaya o ng tagumpay. But, again, Jesus was looking at them. Pareho lang. Nung sinasabing ito ni Faustina, the description, I think Jesus was present there. Bakit hindi napawi ang apoy? Hindi niya pinakialaman, hindi niya pinatay ang apoy. Bakit ganun? Nakatingin lang siya. Nakatingin siya with mercy. Hindi man yung nakatingin lang na nag-uusisa lang, chika-chika lang. Hindi ganon. But the Lord Jesus was looking at everyone with so much mercy and compassion. Hindi, siguro sinasabi ni Jesus, hindi ka nais mangyari sa inyo. Subalit yan ang pinili nyo. Hindi ko maaring hadlangan ang mga pangyayaring ito. Parang ganun siguro niya sinasabi niya, hindi lang natin narinig. Subalit ang awa ng Diyos ay pinuspos pa rin ng mga tao na nandun, kung kaya with so much love for the Lord. Parang biruin mo yung conversion to many of them. Instant. So kumbaga kung dati mga ano sila, no, yung mga naiinis sila sa Diyos, sinasabi lang get out of our place. Nung makita nila yung mga pangyayaring yun, instantly many were converted, many changed their lives. Lord, patawad. Lord, hindi, kumbaga, kinilala nila ang Panginoon. Ipinakita kasi ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan eh. Hindi yung kapangyarihan na pwede niya sunugin na lamang ang lugar nila, hindi yun. Pero yung kapangyarihan na sa ganun mga pagkakataon, kaya-kaya na yung mga himala na naganap, no, na hindi man lang nasunog yung mga tahanan, yung simbahan, yung Blessed Sacrament na pinakita ng Panginoon. Ako pa rin ang may kapangyarihan over all other things na sa inyong buhay, sa atin. No? Mas pinakamakapangyarihan pa siya. And Jesus was again looking with kindness at everyone, sa ating lahat ngayon. Wala tayo doon sa pagtitipon na yun. But now, we are one. We are gathered for Jesus sa kanyang pangalan. And Jesus is with us right now, looking at us with so much kindness and mercy na nakatingin siya sa atin. Doon sa mga kapatid natin ngayong panahon ito na may pinagdaraanan, nakatingin ng Panginoon with so much mercy and compassion. Doon sa mga kapatid natin na wala namang dinaramdam sa mga panahon ito,
saganang-sagana, kumbaga nasa ano, no, nasa panahon ng tag-ani. Sa mga kapatid natin ito, nakatingin na ating Panginoong Hesus. Pinagmamasdan niya kung anong gagawin natin sa kabila ng mga nakakamta nating biyaya. And Jesus is also looking at our priest, lahat ng ating mga kaparian ngayon at this very moment. Tinitingnan niya yung ating mga pare kung nagagampanan ng kanilang mga gawain at kung hindi, pinupuspos niya ng kanyang liwanag. May mga espesyal na mga tao na tinitingnan siya na kumbaga hindi, kumbaga when you look at the crowd and you saw your special someone, yun yung tingin mo doon is different from your gaze to other people. Siyempre, merong saya, merong pananabik doon sa nakita mo yung mahal mo. And so, the gaze of Jesus right now to all of us who are praying right now is different from His gaze to other people. Sa atin, ang tingin ng Panginoon ay kaakibat. Ang tingin ng ating Panginoon ay may kaakibat na biyaya. Ang tingin niya sa atin ay punong-puno ng pagmamahal. Niyayakap tayo. Hindi man natin siya nakikita. Mahal tayo ng ating Panginoon sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating mga kasalanan. At kailanman ang pagmamahal na ito ay hindi nagmalim. Tandaan natin na lalo tigit sa panahon na tayo ay dumaranas ng mga paghihirap, pag-alipusta, ng mga pasakit, sa mga panahong yan. Present, no? Makikita natin, mararamdaman natin ang Panginoon. He is ever present, especially at those moments. So let's thank the Lord Jesus for all His love to all of us.